Ang pelikulang pag-uusapan natin ngayon ay isang drama romance mula sa Japan na may pamagat na Tropical Night Tour na ipinalabas noong Abril 1, 2017. Sa pelikulang ito, muling gumanap ang paborito nating aktres, ang reyna ng subtle seduction at walis tingin, Combo. Walang iba kundi si Meguri Fujura. Mga kaibigan, pero bago tayo mag-emosyon, i-like mo muna ang video at mag-subscribe ka na rin. Dahil tulad ni Kuya Takeshi, baka hindi ka na makabalik pag umalis ka pa. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang bahay na parang hindi masyadong makasabay sa modernisasyon. Medyo luma, medyo liblib pero may charm. Doon natin makikita si Meguri na abala sa pagwawalis ng terrace na parang may bisitang darating pero wala naman. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagwawalis at pag-iisip kung anong ulam mamaya, biglang may dumating, isang lalaking kalbo, kintab ng ulo parang bagong wax na sahig ng eskwelahan. Ito si Takeshi, ang kuya ng asawa niya. Medyo may pagka-lost boy itong si kuya kasi ilang taon din siyang nawala sa eksena matapos maglayas. Pero ngayon, bumalik na siya, nagdala-dala ang guilt at kaunting pag-asa na baka may natira pang ulam. Pagdating niya sa bahay, nagdasal siya agad at humingi ng tawad sa kanyang yumaong ina, parang opening scene ng MMK. Damang-dama ang pagsisisi. Nag-moment pa sa altar, baka umiyak na yan sa part 2. Di nagtagal, dumating na rin si Shinji, ang asawa ni Meguri, kasama ang tatay nila, na siyang may-ari ng bahay, boss ng bahay, at ultimate tagaluto ng sinigang. Si Shinji, ang kapatid ni Takeshi, ay isang tukang kahoy at siya rin ang tagapagpatuloy ng negosyo ng kanilang ama. Oo, yung tipong puno ng kahoy sa bakuran, tapos sila ang mag-aayos at magbebenta. Habang kumakain ng isang plato ng masarap na pakwan, swak sa init ng panahon, inanyayahan ng ama sina Takeshi, na medyo kalbo na, Shinji, at Meguri na umupo at mag-usap ng seryoso. Tinatanong ng ama, ano ba talaga ang problema ni Takeshi? Bakit bigla siyang bumalik dito pagkatapos ng ilang taon na pagkawala? Si Takeshi, na medyo nahihiya, ay nagpaliwanag na kakatanggal lang siya sa trabaho sa Tokyo dahil sa pagbabawas ng empleyado, kaya naman ayaw na niyang sabihin na siya ay isang walang trabaho o pengangguran. Si Shinji, na medyo nainis pa rin dahil sa pag-alis ng kuya at pagbibigay sa kanya ng dagdag na trabaho sa bahay, ay napagsabihan siya na, sobrang problema lang yung dinadala mo dito, lalo na yung kalbong ulo mo na parang salamin na. Pero kahit ganon pa man, sa kabila ng sama ng loob ni Shinji, ay nagpakita pa rin siya ng malasakit kay Takeshi sa pamamagitan ng pagbili ng beer para sa kanya, dahil alam niyang wala itong pera. Nang magkasama na lang sina Takeshi at ang kanilang ama sa isang kwarto, tinanong siya ng ama kung ano ang plano niya sa buhay. Bagaman ayaw ni Takeshi na maging tukang kahoy tulad ng kapatid niyang si Shinji, at ayaw din niyang madala sa kahihiyan ng pamilya, sinabi niya na mananatili siya muna sa bahay habang naghahanap ng trabaho. Isang gabi, habang naghahanap ng trabaho si Takeshi sa gabi, biglang may narinig siyang malakas na ingay mula sa ibabang palapag ng bahay, parang sigaw ng bagyo na dumaan. Hindi siya natakot at dali-dali siyang bumaba para tingnan kung ano ang pinagmumulan ng tunog. Paglapit niya sa kwarto ng kapatid niyang si Shinji, nagulat siya nang makita na si Meguri pala ang sanhi ng ingay. Nagsusuntok gamit ang kangkol sa mga naglilipan ng bola-bola ng apoy na umiikot-ikot sa paligid. Parang eksena sa pelikulang fantasy na may mga apoy na parang may sariling buhay. Ginamit ni Takeshi ang kanyang matalim na mata para pag-aralan ang galaw ng mga bola-bola ng apoy upang malaman ang kanilang kahinaan. Kinabukasan, nagising siya ng late dahil sa pagod sa pag-aaral ng mga bola ng apoy. Pinuntahan siya ng ama para samahan sa panalangin upang humingi ng swerte sa paghahanap ng trabaho. Pagkatapos ng panalangin, umalis sina Shinji at ang ama para asikasuhin ang negosyo ng pamilya. Kinahapunan, habang si Takeshi ay abalang nag-i-internet upang maghanap ng trabaho, napansin niya si Meguri na nagwawalis ng sahig, na may konting paggalaw na tila nag-eehersisyo. Hindi sa Tokyo? Sinabi ni Meguri na mas gusto niya kung maghahanap si Takeshi ng trabaho malapit lang sa kanilang bahay. Mabuti ang kanyang intensyon, kaya taimtim siyang nanalangin na sana'y makahanap agad ng trabaho ang kapatid ng kanyang asawa. Naalala ni Takeshi ang mga bola ng apoy na kanyang pinagmasdan at pinag-aralan noong nakaraang gabi. Nang makita niya si Meguri na naglalakad malapit sa kanya,
Napansin niya ang kasiglahan ng mga batang naglalaro sa harapan nila. Alam niyang malayo pa sina Shinji at ang kanilang ama, kaya naisip niyang gamitin ang oras para mag-focus sa kanyang physical training. Bilang isang dating mandirigma, sinimulan ni Takeshi ang kanyang basic exercises at self-discipline drills. Inanyayahan niya si Meguri na tumulong bilang support sa kanyang routine para mas mapadali ang pagbalik ng kanyang lakas. Bagamat nagulat si Meguri sa pagiging seryoso ni Takeshi, nakiisa siya sa simpleng warm-up at stretching drills na itinuro nito. Kinabukasan, naging maganda ang resulta ng kanilang regular na pag-ehersisyo. Unti-unting bumalik ang sigla ni Takeshi at naging mas malapit sila ni Meguri bilang magkabilang panig ng iisang pamilya na parehong may malasakit sa isa't isa. Hindi nila namalaya na unti-unti nang nababago ang takbo ng kwento ng kanilang araw-araw na buhay. Sa huli, dumating ang balita mula sa ama. Nakahanap na siya ng trabaho sa isang lokal na tindahan para kay Takeshi. Si Meguri naman ay may sariling desisyong kailangang harapin. May mga alaala siyang itinatago ngunit handang tanggapin ang mga pagbabagong hatid ng panahon. Sa huli, nagpaalam si Takeshi kay Meguri upang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang pagtatapos na puno ng pag-asa. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli.